Grabe mga kapams, oh. Yan, oh. Yan, oh. Kanyo, gumagalaw yung kaldero. So, ayan, oh. Grabe yung kulo niya mga kapams, oh. Parang bulkan. Sa lakas ng, kulong tubig. Oh. Dito matagal na to. Ayan, oh. Pinakalawang na. May isang taon mahigit na to. Pero yung performance ng apoy niya, lakas pa rin, oh. Blue flame na blue flame, no? Oh, ayan, oh. Blue flame na blue flame. What's up mga kapams, no? Panibagong video at isa namang magandang araw po sa inyong lahat, no? Kung baguhan pa lamang po kayo sa aking YouTube channel po ay paki-subscribe na po at maraming salamat. Sa content natin na gagawin po ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag linis ng use oil kalan, no? Para maintain yung kanyang blue flame kapag gagamitin natin, no? Kahit na matagal-tagal na ginagamit natin, so para maintain yung kanyang yung blue flame niya para hindi mabara yung mga butas, no? So ito pala yung kita nyo, marami siyang mga na tissue ba na naging na yan, no? So kailangan para ma-maintain yung apoy niya, kasi gagamit araw-araw, didikit yan dito. Ayan, oh, kita nyo, ayan, oh, kumakapal na yung gilid. So yung kanyang hangin hindi na masyado makagalaw sa loob. So kailangan talaga yan, kunin talaga yan. Ayan, oh. Ayan. So, marami na. Pati yung butas dito, kasi may butas dito yan, eh. Ayan, oh. May butas dito yan. Kailangan kunin talaga para yung fuga ng hangin hindi parado. Kailangan pagtiyagaan na linisin para ayan, oh. So, yung gamit na pala 1/8 lang yung butas nito na barina na ginagamit ko. Hindi yung masyadong maliit, kasi nga kapag nababarato, mahirapan kapag linis yung mga maliliit na butas. So ito rad lang itong mga kapams. Saktong-sakto sa butas yung stick ng rad pang butas. Ayan, oh. So kailangan talaga yan linisin para maganda pa rin yung performance ng use oil kalan nyo, no? Kahit na matagal nyo na ginagamit. Oo, ayan. So bali 4 siguro yung butas nito. So kailangan talagang para gaya nito. Ayan, oh. Na na siya, nabara na yung butas. So kailangan talaga para lahat sila hindi mabara. Kailangan talaga, kasi kapag may isa mababara nito, yung apoy niya hindi na mag-blue flame, magiging pula. Kasi hindi pantay yung ng hangin. Oh, yan. Kailangan talaga yan. So itong mga butas dito sa ibabaw, wala lang problema to, kasi hindi aabot yung niyan, yung use oil, no? Yung acetic. So ayan, oh, kita nyo, ang dami. Oh. Kapag hindi nyo to kukunin, gamit ka lang kayo ng gamit, tapos hindi nyo to kukunin, mawawala yung magandang performance ng use oil kalan. So kailangan talaga
ano yan, kunin yan. Tapos ito may butas dito, daluyan ng ano niya, sheet eh. Yung use oil, papunta dito. May butas din yan dito, ano. Kailangan nga, ano yan, ayan oh. Kasi mababara din yan. Pagka laging ginagamit, no. So, kailangan talaga yan linisin. Ayan. So, ayan oh, ang dami oh. So, ayan, ang dami. So, medyo kinakalawang na yung ayan oh. Pero wala naman problema kasi frame lang yan. Pwede naman palitan yan. Ang problema lang taga itong ano niya, center ng tubo na may butas dito sa chamber niya. Kasi itong ginagawa kong chamber ay napakakapal. Ayan o. Siguro mga 1/8 o 1/4 ng kapal nito. Ayun, yung tubo na yan. So, ang kapal mga kapams. So, para steady yung performance, no? So, ganyan lang paglinis mga kapams. So, yung ginagamit ko pala na ano niya, tangki ng use oil, ano, tubo na, ayan o. Yung tubo na yan, ito yung ginagawa ko. Wala naman tagas. So, simpleng gawa lang mga kapams, pero malaking tulong to sa akin. Oo, malaking tulong to sa akin kapag kasi mahal ang uling, mas mahal pang uling sa ano, use oil. So, susubukan natin mga kapams, no? May mag-ano ako ng wala na sigurong oil to. Ayun, hindi na abot sa kanyang dito sa gripo. So, ano lang natin, no? Manumano na lang para gagana, no? Sinubusan tayo ng oil. So, ngayon makikita nyo yung performance niya kahit na matagal ko na itong ginagawa. Makikita nyo ngayon yung ano niya, yung performance niya ng kanyang apoy, no? Minsan mga kapams kapag talagang ito mabubura din yan eh kasi yung use oil natin minsan kapag hindi sinasala maraming dumi din yan, may mga ano, mga buhangin yan. So ang kailangan minsan ginano ko to sa washing eh, yung mag-washing ka ng motor yung malakas na tubig, yung ginaganon lang dito, kailangan pa ano mo yan, tubig tsaka ganyan. Yan lahat, halos lahat para lalabas yung mga ano niya silalim. Doon kasi minsan hindi may iwasan mapuno. So babalik dito, babalik yung maaabutan tong mga city tong butas na sa baba. Babalik yan dito, lalabas dito yung ano, tubo yung use oil niya. So minsan may magpupundo dito. Oh. Babalik dito. City, diyan magpupundo yung city. So, kailangan paanuhin mo yan ng tubig, yung malakas na tubig ba, yung power pump, ganyan. Para lalabas dito yung mga ano niya, yung kakapal na city dito sa elbow. Ayan. Saka dito rin, kailangan ano din ng tubig, yung power na ano. So,
Sisindihan natin mga kapams, no, kasi may ano ako na isaw. So ang gamit ko pala dito pang ano mga kapams, tissue talaga yung ginagamit ko kasi kapag papel matagal kasi yung papel malulunod sa ano ng asyete. So ang ginagamit ko talaga tissue, yung tissue na medyo makapal-kapal para hindi siya bigla ng asyete. So mainit na siguro ito mga kapams, no. Ayan. Ano muna tayo, pinapainit natin yung asyete. Susubukan natin, open natin yung adapter niya. So ayan, no. Pantay yung ano niya silalim. Kasi kada kanto niyan may butas yan. So bali 4 ang butas niyan. Doon tsaka dito kasi ganyan. Dito tsaka dito. Para kapag mag-start siya, pantay yung pagkahigop niya ng ano. So ayan, kita nyo. Kapag may pula-pula, minsan may ganyan, pumupula. Kasi yun na yan, mahangin. Dito sa labas, ayun, mahangin. Pero makikita nyo, blow na yan. So, ayan, lumalabas na yung apoy niya dito sa dito, ayan. Dito. So, lalakas pa yan kapag iinit na yung chamber niya. So, lagyan natin ng asyete. Kasi malaki-laking kaldero din to. Yan. So, mano-mano muna tayo mga kapaps kasi nga naubusan ako ng asyete. Pero ito tama na to, hindi na mo ubos to yung laman dito ng tangki niya. Ayan, kita nyo. So, steady yung performance yan. Kaya lang yan pumupula kasi nga mahangin. So, lagyan natin ng diro. Meron yung tubig naman to kasi yan. Kalahati yung tubig. Ang laki pala nito, yung kanyang laki pala nito mga kapamso. Halos isang dangaw lang. Ayan, kita nyo. Halos isang dangaw lang. Yung chamber niya, siguro mga 5 yung round niya. Yung niya, yung butas, yung kalaki niya, mga 5 siguro. So, igyan natin. Kailangan tapat yun sa gitna, yung weight ng kaldero para ayan. Hindi makita yung niya, full flame na full flame. Kita nyo? Full flame yan. Ayan, zoom natin ayan. Ito sa labas. Kita nyo? Ganyan lang. Linisin kapag gagamit. Pagkatapos gagamitin, hindi na siya mainit yung chamber at saka niya. So, linisin lang para steady yung performance ng kanyang apoy. So, yan yung technique kung paano
paano ma-steady yung ano, apoy ng sulkala natin. So, ayan, nakita nyo ha. Flame. Hindi pa yan full. Ayan, masagot na lang yan. Kasi kapag i-full to, nalakas yan. Ayan, full na. Nakita nyo ha. Tay, yung flame. Ayan o. Nagutin yung apoy o, diba? Yan yung kaibahan sa percobas na laging nililinis. Kahit na luma na, matagal-tagal nyo nang ginagawit, basta lagi lang linisin yung gamit natin, ano pa rin, maganda pa rin gamitin, no? So hanggang dito lang tayo, no, mga kapams. Maraming salamat. Please like and subscribe to my YouTube channel. God bless sa inyong lahat.